Isa po akong nurse sa Pilipinas at isa rin pong midwife. Brief introduction na. And I'm also a night shift nurse dito sa Qatar. I just came back and arrived last February 27 po. And a member since 2017 of PACE Qatar. Kung meron pa kayong hindi pa nakapag-member ng PACE Qatar, I encourage you po na magpa-member. Bakit po? Kasi alam nyo nung nandito ako before, isa lamang po akong simpleng occupational nurse po. Kasama ko si Sir J.P. Mendoza sa dating company. At nakilala ko ang grupo na to through him. At ito po, nag-advocate in the aspect of health, ng health and safety. And I am proud dahil dito, I trained and trained until I become health safety environment engineer po. So, I'm here to tackle about mental health. So, hindi po ako nakapaghanda ng slides. Kasi po being night shift, hindi ko na po talaga makayang gawin. Kung uwi man ako, matutulog na po ako. So, I believe it's timely topic. Since next month po, the whole month of May will be Mental Health Awareness Month. Okay. So, what is mental health? This includes our emotions, our psychological and social well-being. It affects how we feel, how we think, and how we act. So, which is important? Mental health po ba or yung physical health? Okay. Malalaman po natin yan. Mentally healthy is as important as physically healthy. In every stage and every course of our lives, from childhood, adolescence, to adulthood, if we are mentally healthy, physically healthy follows. Kasi, malalaman natin mamaya. This topic usually disregarded kasi may mga stigma or maling paniniwala natin na ang tawag ito, may mga paniniwala tayo na ang mga sakit na mentally ay hindi totoo, hindi siya nag-exist. Kasi ang isa sa mga paniniwala natin is just pag may nakita tayong nag-iinarte, sabihin natin, overly reactive. Ang OA mo naman wala mga stigma natin. Isa pa sa mga stigma, kala natin kahinaan. Kahinaan ng loob. Sabihin natin, kulang ka lang sa belief sa sarili mo. O hindi man, isa pa sa stigma is, kulang ka lang sa dasal. Sabihin natin, magsimba ka kaya kasi lagi natin ginagawa yan sa nakikita natin parang may problema. Okay? Ang isa pa sa stigma is sa kultura nating Pinoy, we believe in supernatural causes. Yung mga kinulang. Kaya instead na nagpa-psychiatrist, kay mambabaran kayo nagpakonsulta or kay ilog tumakbo. Okay, naiintindihan ko po yan kasi ang psychiatrist po na professionality is mahal sa atin. But kahit siguro po dito, I just don't know how much. Bahala po kayo. Choice niyo po yan. Okay po? So ano pa yung mga mali nating paniniwala? Ayaw nating magpakonsulta kasi sa psychiatrist. Kasi baka isipin ng iba, nababaliw ka na. Hindi po ba yun? Tama po ba? Yes. Okay, mental illness or disorder are true and existing. Totoong mga sakit po at ito, and there are multifactorial reason and causes kung bakit ang isang tao ay humahantong sa ganitong state of mind.
Ibig sabihin, ito ay komplikasyon ng iba't ibang factors. So ano-ano itong mga factors na ito? Number 1 is biological factor. Nasusundan niyo po ako? Nakikita ko kasi akong gumagano, no? Okay po, biological factor. Ano po ba kasi ito? Okay, ang brain natin is the major organ of the nervous system. It consists neurotransmitter. So ano po itong neurotransmitter or hormone or tinatawag na brain chemicals? Ito po yung dumadaloy through nerve impulses or electrical impulses para diktahan si brain kung anong gagawin ni part ng body or ng organ natin. Kung ano yung function niya at kung ano yung gagawin niya. Okay, sino-sino po ba itong, or ano po ba itong mga hormone na to? Okay, unahin natin si dopamine. Si dopamine, kilala as the reward hormone. It acts in the areas to give you feeling of pleasure, satisfaction, and motivation. So kung nafe-feel mo pala yung motivation, energetic ka, satisfied ka, si dopamine po pala yun. Si hormone dopamine. Tandaan niyo po yan, ha? Okay. Another hormone is serotonin. Or siya naman si mood stabilizer. When serotonin is at normal level, you feel more focused, emotionally stable, happier, and calm. So pag relax ka pala, masaya ka, si serotonin po pala. Okay, another hormone is oxytocin, na mas kilala as the love hormone, okay? Or cuddle chemical. The role in the human behavior acts in the areas of sexual arousal. Self-explanatory ko lang na. Kaya pag nakita mo si Mrs. Mamaya, mabango, bagong ligo, that's oxytocin po. It also acts as in the romantic attachment. So yung mga boyfriend at girlfriend ko na nandito, hindi po katulad ko na LDR, sana all. Oxytocin po pala yun. Yes. And oxytocin din po yung ibinibigay, sino dito may anak? Na babae po. Nanganak na. Ini-inject po namin ito, kung napansin nyo, after giving birth, yung oxytocin sa nanay. Kasi it promotes bonding between mother and child. Yes po. And it's not only that. Para po mag-contract yung uterus nyo para ma-avoid natin ang hemorrhage after giving birth. Another happy hormone is endorphin or the painkiller hormone. It acts like a morphine or Valium. Alam mo ito yun? Laging binibigay ito sa mga nasa late stage na cancer. Kasi matinding painkiller po ito. So, paano mo nahahack or mai-increase yung endorphin? Kailangan daw tumawa ka. Kasi si endorphin, nare-release siya pag you have a good belly laugh. Yun lang. Kaya, kung may boss po kayo dyan na laging nakasimangot, baka kulang po yan ng endorphin at saka oxytocin. So, imagine po, kung itong 4 happy hormones na to, nasa mababang level siya, ito naman lalabas na si stress hormones. Ito sila, cortisol, si epinephrine and norepinephrine. Ito po yung tanong mas sikat po kasi. May nurse po ba dito? Okay. These are the well-known stress hormone yung tatlo po. They are actually essential sa
sa katawan po natin. Pero, if kayo po ay lagi nang nai-stress, lagi nang, this one will be at constantly high level. Pagka po ganun, paulit-ulit araw-araw na lang, na-stress ka, this will lead to mental and physical health problems. You will be having anxiety, depression, weight gain, irritability, difficulty in sleeping, and many more. Kaya imagine niyo po yung mga happy hormones and stress hormones, nagkakagulo sila. I-gets niyo po yung point. Paano ka ngayon mag-function as human being kung sa utak mo pala ay magulo yung mga hormones mo, naging balance? Okay? So, there are factors kung bakit nagkakaroon ng mental disorders. Isa po sa kadahilanan ay genetic factor. Ito, pag sinabi natin genetic factor, namamana po natin. Nakikita natin na may mga taong sakitin talaga. Konting lamig lang, sinisipon na. Tama po ba? So, ganyan din sa mental diseases. Baka yung namana nilang transmitters or yung neurotransmitter system ay may problema talaga nung ginagawa pa lang siya. Yung binubuo pa lang siya, may problema na yung mga hormones. Okay, another factor is environmental factor. Ito yung mga nakaranas ng mga long-term long-term stress, loss of loved one, relationship struggles, childhood trauma, at yung mga nakaranas ng physical, emotional, verbal, or sexual abuse. Or may peer pressure at natututo ka ng maging alcoholic, cigarette smoker, and drug or substance abuse. So, may factor po sa environment natin. Psychosocial factor. Ito yung mga taong kulang sa support system or wala silang kapagsabihan ng problema or walang proper outlet ng kanilang emotion. So, kung hindi mo makausap yung family mo, wala kang kaibigan, pwede mo po akong kausapin over the coffee. No, sir? Basta sagot mo. Opo, psychological factor is one also. Ito yung mga taong kulang, yun lang. So, let's talk about common mental illnesses. Tandaan na ito ay for your information lang po at hindi po ito intended na i-diagnose mo yung sarili mo or i-diagnose mo yung katabi mo or yung ka-workmate mo o yung kaibigan mo. It's just good to know na malaman natin kung ano-ano ba itong mga ito. Okay. There are common mental disorders that I want to share you. This number one is depressive disorder or ito yung depression. This is a type of mood disorder caused by chemical imbalance. Tatandaan niyo po ba yung mga chemicals natin? Sa brain chemicals, ito yung, di ba? Yung mga nabanggit ko kanina, may imbalance po sila. Sila po pala yung nagpo-cause ng depression natin. So, ano po yung makikita mo sa pasyente, yung signs and symptoms kung mayroon kang depression. One is persistent feeling of sadness. Lagi siyang malungkot. Loss of interest or pleasure. Wala siyang gana sa mga bagay na dati niyang ginagawa at gustong-gusto niyang gawin. So, kung dati pala ay mahilig siyang makimarites sa labas ng bahay, ngayon nasa loob na lang siya ng kwarto. Hindi mo siya makausap. Changes in weight and appetite. Pwedeng nag-lose ng weight kasi walang appetite to eat or pwedeng nag-overweight dahil bigla siyang maganang kumain compare sa dati niyang way ng pagkain. May nakikita ko ba kayong ganito? Another one is insomnia or hirap makatulog. So yung mga may depression, mahirap makatulog daw or hypersomnia.
Ito naman yung excessive sleepiness in daytime. Lagi siyang groggy sa trabaho kasi hindi siya nakatulog last night. Loss of energy or fatigue. Kahit wala namang masyadong mabigat na ginawa or wala namang masyadong ginagawa, lagi siyang pagod. Psychomotor retardation or agitation. Bumabagal yung kanyang paggalaw. Para siyang nagiging zombie. At pag-iisip, ang agitation naman is doing things in a very rapid manner or way. Ang example nito, pag nagkape, yung pag-stir niya ng kape, napakabilis. Baka ganyan po kayo. Makabilis, hindi normal. Okay? Feeling of worthlessness and guilt. Sobrang baba ng tingin sa sarili, or very low self-esteem. Isa pang sign and symptoms is impaired concentration or indecisiveness. Hindi makapag-desisyon or makapag-focus ng maayos. Thought of death, suicidal ideation, or suicidal attempt. In my years po, as the ambulance nurse sa Pilipinas, nung nawala pa ako ng Qatar, most of the cases I handled when it comes to suicide, lagi pong lalaki. Oo. Ibig sabihin po ba dito, mas mahina ba ang mga lalaki to handle their problems? Opo, between 15 years old to 30 years old po, yung mga na-handle kong case. Ang most reason po was love in despair. Nakakamatay pa lang pag-ibig eh. Isa pang rason po, financial burdens. Meron din po akong dalawang case na due to court cases dahil sa kasong rape. Nung nabigyan ko sila ng subpoena na they are putting in jail, instead na mag-jail, instead na pakulong siya, uminom ng isa, uminom ng malatayo. Yung isa po, binitin na yung sarili niya sa kahoy. Yun. Suicide because of depressed. Bakit kaya puro lalaki? So naisip ko po, maybe because of the society rule or gender rule idea that expressing emotions are a sign of weakness. Nasa kultura kasi natin, bawal umiyak sa mga lalaki. Kasi stereotype, prevalent pa rin po sa atin. Okay. Totoo ba? Mas mahinang lalaki talaga. Wala ko talaga akong na-handle na suicide case na babae. Kasi ang babae ko, expressive tayo. Communicative kami. We try kung may problema kami na hindi namin kaya. And we talk. Hindi po katulad ng lalaki, you keep it kasi. Kasi akala nyo ang hinan nyo pag kayo ay nagsalita. At pag-umiyak. Okay. Another mental disorder is narcissistic disorder. Ito yung mga self-centered, sobrang yabang. Walang konsiderasyon sa piling ng iba. So, kilalanin natin kung ano yung mga signs and symptoms ng narcissist. Opo, narcissist. They have a grandiose sense of self-importance. Yung sobrang taas ang tingin sa sarili, ina-exaggerate yung mga achievements niya, ina-expect na laging ma-recognize siya bilang isang superior na tao,
kahit na wala naman na-achieve in life. Another one is preoccupied with fantasies of success, power, brilliance, beauty, and perfect love. Ito yung mga madalas mag-daydream or mag-imagine na ang na kaya niyang gawin lahat, na siyang pinaka-deserving, pinaka-qualified, kahit wala pa naman siya talagang napapakinanan. Okay, another sign and symptoms ng narcissist is naniniwala na sila ay special, na dapat VIPs or special people lang yung kahalubilo nila. Okay, another one is need for excessive admiration. Dapat sila lang yung pinupuri at sila lang lagi yung pinapansin. In your conversation, dapat siya lang yung bida. Pag ikaw nagbida ng sarili mo, ita-divert na yan para babalik ulit yung usapan nyo tungkol sa kanya. Kasi self-centered na sila. Okay, another one is sense of entitlement, such as unreasonable expectation of favorable treatment or compliance with her expectations. Halimbawa, wala siyang pake kahit late siya sa meeting. Kasi feeling niya, dapat lang nahintayin niyo siya. Meron po bang boss na gano'n? Yeah. Kung may mag-order man siya sa menu, kunwari sa restaurant, at yung gusto niya ay wala sa menu, ine-expect niya na gagawin mo yung paraan para maibigay mo yung gusto niya. And that is narcissist. Exploitation and takes advantage of others. Ito yung nagkikipag-close siya sa'yo, hindi para maging kaibigan, kundi para gamitin ka niya para umangat siya. Another one is lack of empathy and unwilling to identify with the needs of others. Hindi sila marunong ilagay yung sarili nila in the shoes of others. Wala siyang pakialam kung namatayan ka. Wala siyang pakialam kung pagod na ka na sa kakatrabaho. Ang mahirap, gusto lang niya yun para, magiging empathy man siya sa'yo kasi basta magbe-benefit siya from you. Pero kung alam niya wala siyang makukuha sa'yo, wala siyang pakialam. Okay. Inggit sa iba or feel niya naiinggit ang iba sa kanila. Ito yung mga feeling gera kahit hindi naman kainggit-inggit. Shows arrogant and haughty behavior. Sobrang taas ng pride and feel niya that they are better than the other, kahit obvious na may mas magaling sa kanya in terms of knowledge, skills, and talents. Ano ang mga symptoms, sa mga symptoms na nabanggit ko, at least daw, para ma-diagnose ka as narcissistic disorder, na-fulfill mo yung 5. Kung meron ka palang 5 nito, baka meron ka. Problema. Okay. Pero may mga kinoconsider ang psychiatrist bago kanya sabihin meron kang problema. Gaya ng kung gaano daw katagal na ito, kumusta yung functionality mo sa pagkikipagrelasyon sa ibang tao or sa paligid mo, paano ka makipag-usap. Yun ang mga kinoconsider po ng psychiatrist. Okay, another common mental disorder is anxiety disorder. Pamilyar naman po kayo dito sa mga ito, di ba? Okay. Ang ugat ng mga ito ay stress. Lahat ng tao nakakaranas ng anxiety. Normal yan. Sa kahit na anong mahirap na pagsubok or stressful na situation, nag-aalala tayo, natitense, kinakabahan, nagpapalpitate, pinagpapawisan, o kumahakti ang sigmura.
Actually, nafe-feel ko ngayon kasi na-stress ako. Dahil ngayon lang ulit po ako tumayo sa harapan ng tao. Anxiety. Kasi normal ng happiness, sadness, fear at kaba. Pero hindi lahat kasi ng tao kaya i-control ang kanilang anxiety. Meron yung mga kahit nabigyan mo ng madaming deadlines, kalmado pa din yan. In the other hand, yung iba naman, pag binigyan mo ng deadline, nagpapanik na yan. Bakit kaya may ganun? May madali lang. Yung iba naman, sobrang panic, hindi mapakali. Ang isa sa dahilan ay ang vagal tone daw. Ang vagal tone, ito ay ma-identify kung gaano ka-efficient ang pag-control ng stress and anxiety mo. Ang vagus nerve, ang pinaka-nagpo-control ng parasympathetic nervous system. Ito ang nervous system na activated para tayo ay mag-rest and relax. Yung kabaligtaran naman ay ang sympathetic nervous system. Ito naman yung nangiibabaw sa nervous system pag tayo ay stressed and anxious. Kaya yung mga may high vagal tone, sila yung mga mabibilis lang makapag-relax and maging calm when it comes to stressful situation. Yung mga may low vagal tone, sila daw, yung mga ilang oras na ang nakalipas, nagpapanik pa rin sila. So, ano po yung pwede natin gawin pag meron tayong ongoing anxiety attack? One thing na pwede nyo gawin ay deep, slow breathing. Subukan nyo pong gawin. A simple deep breathing like inhale slowly from your nose and hold it for 7 seconds. Ito yung 4-7-8 technique. Inhale in 4 seconds through the nose, and then you hold it for 7 seconds, and you slowly exhale through your mouth in 8 seconds. Pero ang best position po nito, you are sitting down and leaning forward. Okay, try nga po natin. Sige po, hindi po. Sitting down. Sige, and lean forward. Okay, inhale in 4 seconds. Inhale. Hold it for 7 seconds. And exhale through your mouth slowly in 8 seconds. Okay? Yun daw po yung, hindi naman strict po yung yung counting nito. Pwede nyo siyang i-adjust kung saan po kayo komportable. Ang importante is slow and deep breathing. Another one na pwede nyo gawin while meron kang going anxiety attack, pwede po kayong kumuha ng ice. Ilagay nyo po dito sa gilid, sa ibaba ng tenga. Kasi meron daw kasing branches dito ng vagus nerve na dito dumadaan. Ilagay niyo po dito. Hanggang sa matunaw. Or, pwede po kayong mag-sip na ice cold water. Yan ang mga technique. Nakatulong po ba? Alam po ah. Ano-ano yung mga sign and symptoms ng anxiety disorder? Ito po yung hyperventilation. Pinagpapawisan ng kamay, kinakabahan ng dibdib, and it can present in ways na hindi mo makalain. Na isa pala itong anxiety. Pero importante na ma-recognize po natin yung sign and symptoms ng
anxiety disorder. Ano-ano po to? Muscle tension. Kung may anxiety, maaaring sumakit ang leeg, umabot hanggang shoulders. Ito po. Minsan ba nasi-feel mo to? Yes. It can activate kasi ang fight or flight response. Dahil dito, it can trigger the release of stress hormone. Matatandaan niyo po ba yung si cortisol and adrenaline? Pag meron po yung muscle tension, yun po ang dahilan. Nag-release ka ng cortisol and adrenaline para makatakas ka or makalayo sa what is causing the anxiety. Pero ito nga, kung lagi siyang mataas, nakukos po ng mental disorder. Another one is digestive issues. Wala namang bago sa kinain mo, walang bago sa ininom mo, pero para kang nasusuka. Masakit ang sikmura, nagtatae pa. Dahil dito sa mga stress hormone production. Mapapabilis niya yung peristalsis ng colon. Another one is avoidance behavior. Nakikita mo na umiiwas sa social gatherings, activities na dati ine-enjoy naman niya. Nagsa-shower pa nga siya, di ba? Ngayon, pinipilit mo na, ayaw niya nang pumunta. Pero huwag mo siyang pilitin daw kasi it will only make things worse. Itanong mo lang siya, be a good listener, bakit ayaw niyang pumunta? Dapat maging support ka lang. Ang isa pa is self-doubt. Mapapansin mo na ang paboritong linya ng may anxiety ay, di naman ako magaling. Hindi ko kaya to. Ginajudge na yata ako. Wala akong ginawang tama. Pabigat lang ata ako. Nasasabi niyo po ba yan sa sarili niyo? There are times naman talaga na nasasabi natin po yan sa mga sarili natin. Lalo na yung nag-take out stress. Pero pag napapadalas, this anxiety, magkakaroon ka ng mga ganitong problema. Huwag mo daw sasabihin na pag may nag-open up sa'yo, huwag ka nga nag-iinarte dyan. Kasi kailangan mo daw i-validate yung mga nararamdaman nila. Instead, simply ask, bakit niya nasasabi? Be a good listener again. Help the patient na mag-set ng realistic goal. Kasi baka naman masyadong mataas yung expectation niya na sineset niya para sa sarili niya. Baka naman gusto niya kasi maging safety manager sa agad. Ang gusto. Wala pa siyang training. Wala pa siyang nebosh. Kasi no? Okay, isa pa is daytime sleepiness. Sa anxiety kasi, the brain is too preoccupied. They are worried about a lot of things, hirap sila makatulog. Pag na-activate kasi ang fight and flight response, this makes you more alert than usual. Ang tawag dito ay hypervigilance. They feel na kailangan nila ng constant awareness sa paligid nila. Kung makatulog man sila, hindi siya mahingin. Dahil nadi-disturb yung sleep phase na malalim. Kaya napapansin mo, groggy araw-araw o inaantok sa work yung kasama. Baka mayroon anxiety. Another mental disorder is bipolar disorder. Ito pong bipolar, usually nakikita natin ito sa mga substance abuse. It characterized by mood na mataas, mood na mababa, manic up, tapos hypomanic down. Na mabilis siyang mag-shift ng mood. Masaya siya ngayon, na few seconds, umiiyak na siya. Or ang gusto niya, lagi siyang may ginagawa. Hindi niya napapansin na exhausted na yung sarili niya. Tapos mamaya, depressive na.
obsessive compulsive. Ito yung ok-ok. Naririnig niyo po yun. Obsessive meaning is paulit-ulit yung thought. Tapos yung compulsive naman, paulit-ulit yung routine. Or the thought and behavior becomes uncontrollable. Kasi pag hindi daw nila ginawa, may fear sila na may mangyayaring masama. Like for example, yung gas range. Alam nilang in-off niya na. Babalikan na naman niya. Mag-rest na siya, naisip na naman niya yung gas range, 10 times na, ginagawa, babalikan na naman niya. Or meron yung iba, gusto maayos lang yung higaan. May lukot lang. O, tatanggalin niya lahat. Another set na aayusin niya na naman niya. So meron pa dito sa atin, ok-ok. That is mental disorder po. Baka meron kayo nito. Lalabhan na, baka lalabhan ulit. Di ba? Dinayan na, ikadrayan ka naman. Sira na yung damit. Ayan. Another mental disorder is, ito na yung pinakamatindi. Ito yung disorder na detached na siya sa realidad. Ito yung pinaka-late phase na mangyayari sa'yo pag hindi mo in-address yung mga una kong nabanggit na disorder. Magsama-sama na sila hanggang sa ikaw ay maging schizophrenic. This is schizophrenia ang tawag namin dito sa Balipa. This is extremely disordered or thinking that impairs daily functioning. The risk is, ang risk dito, pwede siyang mag-self-harm, mag-suicide, or nagiging violent siya sa ibang tao. Dahil ito po ay meron na itong mga delusions. May nakikita siya na hindi mo naman nakikita. Meron din ditong auditory hallucinations. May naririnig siya. May bumubulong sa kanya. May kausap na di naman nag-e-exist. Kung dati, ang mundo niya ay ikaw, ngayon, may sarili na siyang mundo. Minsan, tumatawa, umiiyak. Minsan, tahimik lang siya. Tapos makikita mo, blank affect. Pausap mo, walang reaction yung mukha niya. Hindi nagsisink in sa kanya na kausap mo pala siya. Lutang siya. Tapos, siya na yung mga nakikita niya na tumatakbo-takbo, namumulot na ng basura, sinasakit sa katawan. Ito yung mga nakikita niyo na sobrang mag-make up. Diba? Kaya kung hindi naman po bawal mag-make up. Pero sila kasi paborito nila yung colorful. Yung minsan nakikita mo uling. Nagigyan nila dyan. They are totally separated from the real world. That is schizophrenia. Wala na rin po silang hygiene, personal hygiene. Wala na sila nun. Kaya ikaw yes, ikaw, nakasama niya, kailangan mo siyang tulungan. You will be the support. Kaya kung may nakikita po kayong mga ganitong disorder, in 2 weeks or more, na ganyan at ganyan na siya, magpatingin na po siya sa psychiatrist. Huwag po sa mambabarang. Huwag po sa hilot. Hindi po nila kayang i-address po yun. Yung hilot po, magmamassage lang po yan. Tapos baka pabilhin ka ng itim na manok. Itim na ba? Di ba ganun po sa probinsya? Ganun po yun. Ikaw pera ginagano sa Luzon. What are the 5 mistakes we usually do why simpleng distress ay humahantong sa mental disorder?
which is stress is a normal part of life. Wala naman tao na hindi nai-stress. Kahit gano'ng kayaman or ka-successful ang tao na yan, stress is still a part of their life. It affects everyone. Pero may mga bad habits kasi tayo na ginagawa na nagpapalala ng stress natin. Number one, hindi mo inalagaan ang sarili mo. Pabago-bago ang oras ng tulog mo, less than 7 hours. Miss Rina, sabi niyo, shifting po ako eh. Diba? So pabago-bago talaga yung tulog mo. Gaya ko po, night shift po ako. Okay lang po yun. Ang importante po, makatulog ka in daytime at least 7 hours. Gawin mo ng paraan na walang disturbance. Nilayo mo muna si cellphone mo. Huwag ka muna makipag-manifest. Gawin mong dim yung tulugan mo. Dapat relaxing. Meron po akong nabasa na isang banana. Hindi po yung piniprito ha. Yung banana, kainin mo siya, tapos sundan mo ng warm milk sa baso. Hindi hot, hindi cold. Warm. It will help you daw po na maka-decrease your morning or night. Kasi sabi nila banana, hindi daw siya pwede sa night. Sa afternoon lang daw siya pwede. Yan din sa nabasa. Meron din kasi yung content yung banana po na parang it helps you to boost sleep. Gaya ng tryptophan. Sinubukan ko pong gawin. Sort of. Pwede. Nabusog lang. Number 2. Wag daw puro instant process fast food na kinakainan. Magluto ka kasi nandito ka lang sa Qatar, yung pa-deliver ka na. Dati naman, nagtatanim ka dyan. Hindi ka na daw nag-e-exercise. O kung kasama niyo po ng exercise body, pwede po ako basta walking lang. Pero after po noon, nagkakape. Coffee addict po kasi. Isa pa na po sa dahilan ng mistake natin. Poor time management. Very bahala na system. Yung palapit na yung deadlines, saka ngayon mag-programming. Bukas deadline mo na. Ano bang magagawa mo? Na-stress ka lang. Diba? Overly committing. Isa rin daw po ito sa mistake natin. Bakit na-stress? Yes ka ng yes. Natatakot kang mag-no. Siguro dahil people pleaser ka, nothing to worry naman. Walang pong mistake to. Okay lang na mag-yes minsan. Pero laging unahin natin ang mga sarili natin. Baka pinadala mo na lahat yung sinahod mo, wala nang natira sa'yo. Kasi kailangan bumili sa Pinas ng dito. Yung bill ni Pilipinas kasi nag-airport ng nag-airport. O binigyan mo na lahat yung sahod. Na-stress ka naman yan, ano yung nakakainin mo? Ito yung poor financial management. Ayan na nga. Hindi mo inalagaan yung sarili mo. Poor financial management daw. Never live beyond your means. Baka naman kasi sumasahod ka ng 1,000, pero gumagastos ka ng 3,000. Diba? Binili mo yung signature bag. Magkano po yun? Baka kulang pa po yung sahod natin. Nagamit na yung ipon. Meron din daw negative self-talk. Yung lagi mo sinasabi sa sarili mo, paulit-ulit hanggang paniniwalaan mo yun. Kaya be careful po kung ano yung mga sinasabi niyo sa utak mo. Kasi in due time, nakaregister na yan. In the subconscious mind, sabi ni JP.
So, that's the end of my Question.